Wala na po tayong ibang solusyon. We are a failed state. Lahat ng ahensya ay na-compromise na ng maletagang. Ang bago nilang target na naman, ang ating pinakamamahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, sa mga gawa-gawa nilang kwento at ebidensya kuno sa House Committee on Justice. Call to respond to the challenge. Magandang hapon sa aking mga kapwa Pilipino, sa aking kaibigan si Major General Alex Monteagudo, Secretary Jing Paras, ang spirit and body behind Kampilan, Governor Chavit Singson, ang aming chairman, at lahat na nandito, kompanyeros, Atty. Salvador Diputado, si Tatay Rani Ludibica, ang kaibigan ko si Cecil, at ang alyansa ng mga supporters and support organizations ni VP Inday Sara. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay in the middle of a political and economic crisis of unimaginable proportion. In my years as a lawyer and as an anti-corruption commissioner, I have not seen corruption at its worst, too damaging to the lives and future of Filipinos and the Republic of the Philippines as now. Sobra na, tama na, alisin na. Tayo po ang people power, and I invoke Article 2, Section 1 of our Constitution that states in part, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Wala na po tayong ibang solusyon. We are a failed state. Lahat ng ahensya ay na-compromise na ng maletagang. Ang bago nilang target na naman, ang ating pinakamamahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, sa mga gawa-gawa nilang kwento at ebidensya kuno sa House Committee on Justice. Napakawalang hiya itong mga taong ito. Ayaw pa imbestiga sa mali-malitang kickbacks na umabot ng 805 billion pesos. Sinisira nila ang kredibilidad ng 18 na mga sundalo, the Brave 18, para ilihis ang issue at makatakas sila. Sa tingin nyo, makakatakas sila sa atin? Hindi tanga ang Pilipino. I challenge Malacanang and Congress. Kung kayo ay malinis at walang kasalanan, you submit yourselves to investigation. Huwag niyong linlangin ng Pilipino. Hindi kami mga tanga. Hindi kami mga illiterate. Hindi kami, sa tingin nyo, mga bata na kaya nyong linlangin by giving them ayuda o lollipop. Hindi kami papayag. We have won EDSA 1 and EDSA 2 through peaceful means. Dalawang presidente na po ang napatanggal natin. Eh bakit hindi mapatanggal ang pangatlo? Kung gusto natin. Kung gusto natin. I challenge Senator Lacson and the Senate Blue Ribbon Committee to give the 18 soldiers a chance to articulate their allegations ng mali-malitang kickbacks na diniliver nila sa ilang mga opisyales ng gobyerno, to include the President of the Republic of the Philippines na nasa New York ngayon. Kung kayo ay walang kasalanan, Mr. President, you should be the first one to voluntarily submit yourself to inquiry
kahit video conferencing kung ayaw nyo mag-personal presence. I challenge the senators of the Republic, hindi naman lahat sila ay naambunan. Those na isinasangkot, submit yourselves to investigation. Sa House, hindi naman lahat ng mga kongresista ay sangkot o sinasangkot, submit yourselves to investigation dito sa mali-malitang kickbacks. Maawa kayo sa ating republika, sa inyong mga anak, sa ating mga apo, sa ating bayan. Sobra na po. Baksak ang ekonomiya, baksak ang piso, wala nang investor confidence, wala nang tiwala sa atin because you're trying to cover up. It's a big cover up, Mr. President. Please, as leader of this country, kung may konsensya po kayo, tell your allies in Congress to open the investigation at lahat ng isinasangkot, they should submit themselves to investigation. Nagtatag nga kayo ng ICI? Eh bakit ngayon pinipigilan ng inyong mga kaalyado ang masusing investigasyon dito sa aligasyon ng 18 soldiers? You cannot cover this up. Alam na po ng buong bansa ang nangyayari sa atin. So please, in the spirit of solidarity and transparency, please tell your people, including yourself, submit yourselves to investigation. Tayo po ang people power, tayo po ang pinakamataas na entity sa Estado ng Pilipinas. We are the body politic. Hindi po tayo basta-basta lamang linlangin ng mga kurakot. Kung ayaw nyo ng investigasyon, magbitiw kayo sa pwesto ninyo. Huwag kayong pa-ek-ek dyan. Kinakasuhan nyo ang 18 mga sundalo. You are cowards. Kung matapang ho kayo, you face investigation at patunayan nyo sa buong bansa na kayo ay inosente. In the first place, you are presumed innocent. Filing cases against the soldiers, ordinary soldiers, wala na nga po sila sa serbisyo. Hindi ba kayo naawa sa kanila? Ano ba mag-gain nila dito kung magsinungaling sila? Meron ba silang nakuha dito? Except yung kanilang good faith. Dahil totoo naman po, ginamit sila ni Saldico sa pag-deliver ng mali-malitang cash sa ilang opisyales. Huwag niyong linlangin ang Pilipino. Mabait po tayo. Pero dalawang presidente na po ang napatanggal natin through peaceful means. Mabait, but we are just. We are a Christian nation, and with Muslim brothers among us and Protestants among us, we are religious, but we are a just people. Hindi pwede walang hustisya. Hindi pwede walang managot. Hindi pwedeng ganito na lang. Otherwise, lahat tayo ay lulubog. Maraming salamat! Tayo ang people power! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si VP Sara Duterte! Mabuhay si Tatay Digong! Very clear mga kababayan. Magandang pahayag ang binitawan ngayon. Call to challenge ni Attorney Manny Luna. Parang apo siya ni General Luna. Apo ka ba? Mayroon tayong pinakamatinding kaaway. Hindi ang mga dayuhan, kundi ang ating mga sarili. Artikulo 1. General Luna. Sa pelikula ko yun. Mga kababayan,